Munting kwento ni Baby Bibo, ang oso. Sa isang tahimik na kagubatan, may isang maliit na oso na ang pangalan ay Baby Bibo. Si Baby Bibo ay napakakulit, mahilig maglaro at tamad kumain ng tamang pagkain. Palagi niyang sinasabi, "Ayoko po ng gulay, gusto ko lang maglaro." Isang araw, habang naglalaro si Baby Bibo sa damuhan, tinawag siya ng kanyang nanay oso. "Bibo, halika na! Kumain tayo ng masustansyang pagkain. Kailangan mo to para lumaki kang malakas," sabi ng nanay oso. Pero umiling si Baby Bibo at tumawa. "Ayoko po, nanay. Saka na lang ako kakain. Maglalaro muna ako." Lumaan ang ilang araw. Si Baby Bibo ay parang nanghina. Hindi na siya nakatakbo ng mabilis at hindi niya kayang sumali sa laro ng kanyang mga kaibigan. Dumating ang nanay oso at tinanong siya, "Bibo, bakit parang matamlay ka?" Sabi ni Baby Bibo, "Nanay, bakit po ganito? Ang bigat ng katawan ko at ang hina ko po." Ngumuti ang nanay oso at sinabi, "Bibo, anak, hindi mo kasi kinakain ng masustansyang pagkain. Ang katawan mo ay parang puno. Kailangan ito ng tamang pagkain para lumakas at tumayo ng matibay." Simula noon, sinubukan ni Baby Bibo na kumain ng gulay, prutas at isda. Kahit na hindi na niya ito gusto noong una, sinubukan niya pa rin araw-araw. At alam mo ba ang nangyari? Unti-unting lumakas si Baby Bibo. Nakatakbo na ulit siya ng mabilis at nakapagsama sa laro ng kanyang mga kaibigan. Ngayon, si Baby Bibo ay palaging kumakain ng masustansya at sinasabi niya sa lahat, "Kung gusto mong lumaki at maging malakas, huwag kang matakot kumain ng gulay at iba pang pagkain na makakabuti sa iyo. Mahalaga ang pagkain para sa ating kalusugan." At doon natapos ang munting kwento ni Baby Bibo. Tandaan mga bata, ang tamang pagkain ay susi sa pagiging malakas